Ang topic natin ngayon ay tungkol sa plano ng Philippine Army na pagkuha ng additional 12 units ng mga 155mm self-propelled howitzer mula sa Israel. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa report ng Philippine Army, sila ay kukuha ng additional 12 na Atmos 2000 self-propelled howitzer mula sa Israel para idagdag sa kasalukuyang unang 12 na Atmos self-propelled howitzer na ngayon ay ginamit na ng Philippine Army. Kapag na-finalize na ang acquisition na ito, maging 24 units na lahat ang mga Atmos self-propelled howitzer ng Philippine Army. Ang plano na ito ay kaparte sa $595 million budget for the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At noong 2021 ay na-deliver sa Pilipinas ang 12 unit ng mga Atmos 2000 self-propelled howitzer. At noong mga nakarang buwan, ang Pilipinas ay pumirma ng agreement kasama ang Israel para sa acquisition o pag-acquire ng 12 o 15 units ng mga Atmos self-propelled howitzer sa presyo na aabot sa $49 million. Ang pinipirmahan ng Pilipinas at Israel ay agreement pa lang, hindi pa ito kontrata. At sa mga nagtatanong kung para saan gamitin ang mga Atmos self-propelled howitzer, ang sagot niyan ay siyempre sa mga kalaban gaya ng mga teroristang mga NPA at mga Islamic militant. Ibig sabihin ang Atmos self-propelled howitzer ay gagamitin ito for internal use only. Ito ang gagamitin para puksahin ang mga NPA. Ang sabi ko ay puksain ang mga NPA, huwag lang ubusin. Kasi pag ubusin ang NPA, liliit na ang budget ng Philippine Army. At sa mga bagong kabataang recruit ng NPA, masubukan nyo ang bagsik ng Atmos self-propelled howitzer. Itong Atmos self-propelled howitzer ay sinubukan itong gamitin para tirahin ang mga barko o warship kung sakali mang magkaroon ng giyera laban sa China doon sa West Philippine Sea. Sa ginawang military exercise, sinubukan gamitin ang Atmos self-propelled howitzer para tirahin ang luma na at niretirong barko ng Philippine Navy na ginawang practice target. Ang lumang barko ay abot sa range ito ng Atmos self-propelled howitzer dahil ang Atmos ay may range ng 40 kilometers. Ang lumang barko na titirahin ay nakasteady lamang, hindi gumagalaw. At ang nangyari ay kahit isang bisis o isang projectile, hindi natamaan ng Atmos ang barko. Naubos na lang yata ang bala ng Atmos kahit isa hindi nakatama. Mas lalo na pag tumatakbo ang barko, lalong hindi makatama. Kaya ang Atmos ay bagay lang talaga ito sa mga rebelde. Ang nakagandahan ng Atmos self-propelled howitzer ay mabilis ang deployment nito dahil karkagarga ito ng truck. Ibig sabihin ang system na ito ay fast-moving, truck-mounted with high power and mobility, rapid deployment, short response times, and operable in all terrain areas. At ang system na ito ay fully computerized. At marami na rin bansa na gumagamit nito, itong Atmos 2000 self-propelled howitzer para sa kanilang land forces. At marami ding mga bansa sa mundo na gumagawa o nag-develop ng mga self-propelled howitzer. Mayroon pa nga ang Russia na tinatawag na Coastal Mobile Artillery System. Ang Coastal Mobile Artillery System ay self-propelled din ito at ito'y ginagamit para madipinsahan ang coastline o baybayin laban sa mga naval attack. Sa tingin ko, hindi ito epektibo laban sa mga barko At syempre, ang Pilipinas ay mas pinili ang gawa ng Israel Elbit System. Ang India rin ay gumagawa ng mga self-propelled howitzer. Mayroon nga ang India na tinatawag na ACAS self-propelled howitzer. Ang ACAS ay mayroon din silang missile system. Pero mukhang ayaw ng Philippine Army sa Indian-made na self-propelled howitzer, ang ACAS. Sa Pilipinas, wala tayong ACAS pero mayroon tayong ACAP, self-propelled ayuda. At mayroon din nagsasabi kung bakit hindi na lang MLRS ang bibilhin ng Pilipinas. Gayong wala pa namang MLRS ang Armed Forces of the Philippines. Huwag kayong mag-alala dahil plano din yun ng Philippine Army na magkaroon ng MLRS. Ang daming ang plano ng Armed Forces of the Philippines Mas marami pa ang plano kaysa mga weapons. Ganito kasi yan Maraming mga na-approve na funding plan, subalit ang project ay hindi napasama sa program funding for 2025 under the Armed Forces of the Philippines Modernization Program dahil binabawasan ang budget.
Kaya gagawa ng paraan ang Armed Forces of the Philippines para makakuha ng pundo. Kaya tumatagal ang acquisition project o ang implementasyon ng naturang mga project. At sa mga nagtatanong kung bakit bumaba ng husto ang military ranking ng Pilipinas sa globalfirepower.com, marami ding nagtataka kung bakit bumaba ang ranking ng Pilipinas sa World Military Ranking. Bumaba ito ng husto or bumaba ng 7 na baitang from 35, ngayon nasa 41 na ang ranking ng Pilipinas. Kung saka nagkaroon ng BrahMos missiles ang Pilipinas at mayroon pang 2 bagong corvette na naging frigates ang Pilipinas, ito ang Malabar class frigates, ay siya namang ibinibaba ng husto ng ranking ng Pilipinas. May nagtatanong kung bakit yung corvette ay naging frigates. Ang ibig sabihin ay ang Miguel Malabar class frigates. Dito kasi sa Pilipinas, pag nagpagawa ng corvette ang Pilipinas sa South Korea, pagdating dito sa Pilipinas ay naging frigates, habang ang offshore patrol vessel naman, pagdating sa Pilipinas ay naging corvette. Pag magpagawa ng pambot ang Pilipinas, siguradong maging offshore patrol vessel ito pagdating sa Pilipinas. Ayon sa globalfirepower.com, na marami daw basihan na tinitingnan kung bakit bumaba o tumaas ang ranking ng isang bansa, kasama nito ang resiliency. Hindi lang pang-offense kundi pati ang resilience ng isang bansa. Hindi daw kaya ng mga Pilipino dipinsahan ang ating sariling bansa dahil wala tayong equipment. Bakit noong 2023 at 2024 ay nasa 35 ang ranking na Pilipinas na mas kaunti pa ang weapons at equipment ikumpara sa ngayong 2025 na maraming nadagdag. Kasama daw sa basihan ng globalfirepower.com ay ang human rights violation o human right concern. Nakaapekto daw ito sa ranking ng isang bansa gaya ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit mayroon kang 10 aircraft carrier at 10 submarine, pag mayroong sinalvage na tao diyan, ay makapekto sa ranking ng Pilipinas. Ano kayang koreksyon nun? At may napansin ako mula nung na-decommission ang BRP Cebu, biglang bumaba ang ranking ng Pilipinas sa globalfirepower.com. Ibalik kaya ang BRP Cebu. Kaya minsan nagdududa tayo, di kaya Chinese ang may-ari ng globalfirepower.com. Madali lang paakyatin o pataasin ang ranking ng Pilipinas sa globalfirepower.com. Ang gawin natin ay pupunta tayo sa opisina ng globalfirepower.com at magdala tayo ng 50 kilos na litsong baboy. Yun, siguradong tataas ang ranking ng Pilipinas. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang gagawa ang Pilipinas ng sariling mga howitzer para hindi na bibili sa Israel ng Atmos self-propelled howitzer. Sa tingin ko, wala pang kakayahan ng mga Pilipino gagawa ng mga self-propelled howitzer. Sa ngayon, ito palang kaya ng mga Pinoy. Tingnan nyo ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat.